Ang Antarctica, isang kontinente sa ating mundo na nababalot ng makakapal na yelo. Matatagpuan sa South Pole, ang ibabang bahagi ng ating planeta. Ito ang panlimang pinakamalaking kontinente sa ating daigdig. Sa kontinenteng ito ay walang permanenteng nakatirang tao dahil sa taglay nitong lamig. Ang temperatura dito ay umaabot sa -80 degrees Celsius. Kaya naman, imposibleng makatagal ng mahabang panahon ang mga tao dito. Isa pa sa kakaibang katangian ng Antarctica ay walang time zone dito. Ibig sabihin ay halos walang dibisyon ng araw at gabi dahil nga matatagpuan ito sa South Pole. Yan ang Antarctica, isang kontinenteng animoy disyerto na nababalot sa makakapal na yelo. Pero mga chip, alam nyo ba na bukod sa mga ito, ang Antarctica ay nababalot pa ng isang mas malaking misteryo. Sa ilalim ng makakapal na yelo ng Antarctica ay may natuklasan ng mga sayantipiko. Gamit ang mga makabagong teknolohiya ay may nakita silang tila isang lihim na mundo na namamalagi sa ilalim. Animoy may sinaunang lawa sa ilalim ng mga yelo nito na nagtatago sa likod ng anino ng hiwaga ng ating planeta sa loob ng milyong-milyong taon. Ito ang tinatawag na Lake Vostok. Ayon sa mga eksperto, ay maaaring pagmulan daw ito ng iba't ibang anyo ng buhay na hindi pa lubos na natutuklasan ng mga tao. Ngayon sa video na ito ay alamin natin, ano nga ba ang tinatagong misteryo ng Lake Vostok? Mayroon bang kakaibang mga buhay na natutulog sa kailaliman ng mga yelo? At ano ba ang kahalagahan ng pagtuklas sa misteryosong mundo sa ilalim ng mga yelo ng Antarctica? Yan ang ating aalamin. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Tuklasin na natin ang lihim na mundo sa ilalim ng Antarctica. Ang pagtuklas sa Antarctica, ang isa sa pinakamakasaysayang bahagi ng ating mundo. Unang natuklasan ito ng mga explorer na mula sa Europa tulad ni Fabian Bellingshausen at Mikhail Lazarev ng Russia. At sinundan ito ni Sir James Clark Ross ng Britanya noong 1841. Dito nagsimulang mabuksan ang mata ng sangkatauhan sa kontinenteng Antarctica. Subalit, sa tindi ng lamig at panganib sa mga yelo, ay nanatiling misteryo ang malaking bahagi ng Antarctica sa mahabang dekada. Pero sa paglipas ng panahon at kasabay din ng pag-usbong ng teknolohiya, ay mas nabigyang pansin ang pagsasaliksik sa malaking bahagi ng misteryosong kontinenteng Antarctica. Taong 1957, bilang bahagi ng International Geophysical Year, isang aktibidad pang-agham na pangbuong mundo, ay sinimula ng mga Soviet scientist ang pagtatayo ng isang research station sa gitna ng Antarctica, ang pinakamalamig na bahagi ng ating planeta. Tinawag nila itong Vostok Station. Ang unang ekspedisyon ng grupo ay mas maikli kumpara sa mga sumunod na ekspedisyon. Tumagal sila dito ng 1 taon nang may rotation ng mga tao dahil nga sa sobrang lamig ng klima sa Antarctica. Pero lingid sa kaalaman ng mga Soviet scientist, ang kanilang istasyon pala ay nasa ibabaw ng isang malaking misteryo ng ating planeta. Mula 1960 ay nagkaroon ng regular na ekspedisyon ng mga sayantipiko buong dekada sa dakong ito ng Antarctica. Nagsasagawa sila ng pagdrill ng mga yelo para makakuha ng mga atmospheric data. Hanggang dumating ang taong 1970, nang unang mapansin ng mga sayantipiko ang mga kakaibang readings ng yelo sa lugar. Sa pamamagitan ng satellite radar, nakakita sila ng isang napakalaking anyong tubig sa ilalim ng mga yelo nito. Ito ay unang tinawag na subglacial lake at sa kalaunan ay tinawag na Lake Vostok. Sa kalagitnaan ng dekada 70, ay mas pinalalim pa nila ang kanilang pagsasaliksik sa misteryosong lugar na ito sa Antarctica. Sa pamamagitan ng mga espesyal na kagamitan panghukay, ay kumuha mga sayantipiko ng mga bilog na tipak ng yelo mula dito na kung tawagin nga ay mga ice cores. Pagkatapos nila kunin ang mga ice cores, ay maingat nila itong nililipat sa mga laboratorio malapit sa Antarctica at ibang mga bansa
ng hindi natutunaw para pag-aralan ng masinsinan. Ang mga ice cores ay maaaring bumabaon ng ilang kilometro sa ilalim ng mga yelo. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang bawat layer o bahagi ng lugar na ito sa Antarctica ay kumakatawan sa iba't ibang panahon sa nakaraan. Ibig sabihin mga chip, mas malalim na hukay ng ice core ay mas matanda ang mga ito. Ang mga British at Russian scientists naman ang gumamit ng mga radar surveys upang mas matukoy pa ang presensya ng malaking anyong tubig na ito sa ilalim ng Antarctica. Isang mabusising pananaliksik noong 1970s. Ang mga pag-aaral na ito ay ang naging batayan para mas maunawaan ang pagbabago ng klima ng mundo sa loob ng libu-libong taon. 1990s, dito ay gumamit ang mga sayantipiko ng mga satellite radar at sonar. At sa pananaliksik sa panahon na ito, ay dito nila nakumpirma ang napakalaking lawa na ito sa ilalim ng Antarctica. Halos katumbas ng Lake Ontario sa North America na may lalim na halos 4 na kilometro. Dito nga ito sinimulang tawaging Lake Vostok. Isang napakalaking discovery ito sa ating kasaysayan sapagkat sa mahabang panahon, ang Antarctica ay pinaniniwalaan lamang na isang malaking kontinente na balot ng mga makakapal na yelo. Pero may tinatago pala itong napakalaking misteryo sa loob ng ating daigdig. Ngayon mga chip, ano kaya ang mayroon sa misteryosong Lake Vostok na ito? Sa pag-usad ng panahon, kasabay ng pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, ay nagpatuloy pa rin ang maraming mga explorer sa pagtuklas sa misteryosong lake na ito sa Antarctica. Nagpasya ang mga sayantipiko mula sa iba't ibang mga bansa na magkaisa upang gumawa ng malaking ekspedisyon. Hanggang dumating ang taong 2012. Sa wakas, ay umabot na ang drill ng mga sayantipiko sa mismong tubig ng Lake Vostok. At dito din nabuksan ang isa sa pinakamalaking discovery sa kasaysayan ng ating planeta. May mga natagpo ang mikrobyo sa mga tubig ng Lake Vostok na tila hindi nakikita saan man sa ibabaw ng lupa. Ito ay mga microorganisms na nag-e-evolve sa ilalim ng yelo. Ayon sa mga eksperto, ay tinatayang namamalagi na ito sa loob ng milyong-milyong taon sa ilalim ng mga yelo. Ang nadiskubre na ito ay talagang ikinagulat ng maraming sayantipiko. Dahil ibig sabihin mga chip, ang lawa na ito ay hindi lamang isang simpleng lawa. Ito ay may sariling ecosystem para itong isang lihim na mundo sa ilalim ng mga yelo sa Antarctica. Kasi kung iisipin mga chip, ang Lake Vostok ay hindi naaabot ng araw. Napakalamig ng klima dito. At sa kabila ng ganitong kalupit na kondisyon, ang lawa na ito ay napupuno pa rin ng mga kakaibang uri ng buhay. Isang kamanghamanghang parte ng ating planeta. Ngayon, kung natuklasang may mga ganitong uri ng buhay sa ilalim ng mga yelo ng Antarctica, ano naman ang maiaambag nito sa kasalukuyan at hinaharap? Dahil ito sa kondisyon ng lugar mga chip, ang pag-aaral dito ay nagbigay ng mga clue at idea sa mga tao kung paano mabuhay ang mga organismo sa ibang planeta. Ang mga bagong teknolohiya at mga pag-aaral na ginagawa dito ay nagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa universe. Kung ang Lake Vostok ay may buhay na namamalagi, posible ring may buhay sa mga nagyayelong buwan ng ibang planeta. Bawat piraso ng impormasyon na nakukuha sa Lake Vostok ay isa ring hakbang sa paghahanap ng kasagutan kung tayo nga lang ba ang nag-iisang may buhay sa kalawakan. Yan ang halaga ng pagdiskubre sa Lake Vostok mga chip. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga sayantipiko sa lawa na ito. Ninanais nilang alamin ngayon kung paano nag-survive ang mga mikrobyo na ito sa ilalim ng yelo sa loob ng mahabang panahon. Paano sila nakakakuha ng enerhiya sa kabila ng walang sinag ng araw? Yan ang patuloy pang inaaral ng mga sayantipiko
sa kasalukuyan, mga chip. Ang pag-aaral sa lawan na ito ay patuloy pang lilinaw sa mga susunod na panahon. Isang kaalamang posible pang magbukas sa kamalayan ng mga tao upang mas maunawaan pa natin kung paano namamalagi ang iba pang mga organismo sa labas ng ating daigdig kung mayroon man.